talagang siya yung agent na pumirma sa sulat na expose ni Marlica. At nagsasabi siya ng kahandahan, nagpayag ng kahandahan na humarap sa alinmang investigasyon para maliwanagan ang issue na yun. Natanggap na ng Office of the President yung sulat na yun, pati na rin yung opisina ni Senator Bato being chairman ng Committee on Dangerous Drugs. Nandun na yung sulat ng PIDEA agent. April 7 pa yung sulat na yan, April 8 natanggap na nila. Bakit tahimik ang PIDEA? Bakit tahimik ang PCO? Watching Senator Bato. Ikaw na lang pag-asa namin, and it's your sworn duty as chairman on Senate Dangerous Drugs kung magbingi-bingihan ka lang. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa latest vlog ni Maharlika, pasabog niya, na kung saan sinasabi niya yung letter ng PIDEA agent, yung mag-grade sana kay Bongbong Marcos Jr. at saka yung artista. Sumulat siya sa PIDEA na pinatututuhanan na talagang siya yung agent na pumirma sa sulat na expose ni Marlica. At nagsasabi siya ng kahandahan, nagpayag ng kahandahan na humarap sa alinmang investigasyon para maliwanagan ang issue na yun. Kasi ang issue, sinasabi ng PIDEA na peke, AI-generated yung dokumento. Okay, ito yung pasabog ni Marlica. Natanggap na ng Office of the President yung sulat na yun, pati na rin yung opisina ni Senator Bato being chairman ng Committee on Dangerous Drugs. Nandun na yung sulat ng PIDEA agent. Pakinggan natin sandali si Marlica. Puting ninyo. Again, nilista ko dito dahil ito ang sabi sa akin ng puting ahas. April 8, received ng Malacanang records. Okay? Ayon sa ating puting ahas sa Senado, na-receive din ang dokumento, ang sulat ni agent noong April 8 at ang PIDEA April 8. Diba? Nung una natin nilabas ang dokumento, sabi ni Lazo AI generated. So para magkaalaman tayo, Lazon at Kuting Jr., presidential communications na nagpapakalat ng fake news. Bakit? Kayo mainstream media na alam kong kayo ay mga walang betlo, walang paninindigan o may mga personal lang ang mga eksena ninyo. I challenge all of you. Ano ang challenge? Presidential communications, ikaw, Jotok, Buangkang, lahat kayo mga Jutang Ginimes kayo, bakit hindi kayo mag-release ng statement na ang opisina ni Kuting ay natanggap niya na ang sulat ng agent? Okay? Na sinasabi niya dito, ito yung nilabas ko mga palangga. Remember that? Ang sabi ni agent, Dear Undersecretary Lazo, greetings, di ba? The undersigned former investigation agent is formally submitting himself to shed light on his alleged participation in the so-called PIDEA leaks concerning the documents presented by a certain Maharlika, a political blogger, which this agency immediately debunks. Some, di ba? Kasi dinibang kaagad ni Lazo at ng Malacanang, tinawagan si Tribune, natanggalin nyo yan kasi AI generated yan. Pero ngayon... Okay. So, klaro, Office of Malacanang Records ang puting ahas ni Marlica na receive by Malacanang yung sulat ng PIDEA agent. So, grabe. Ganon din sa Senado. Una,
grabe itong si Maharlika. Yung ang daming nagtitiwala sa kanya. Delikado yun yung mga empleyado ng gobyerno na nagpapadala ng ganyang info kay Maharlika. Ano sa tingin nyo? Pag nalaman yan ng mga boss nila, ay talagang sisante sila sa trabaho, baka magurgur pa sila. Bakit tuloy-tuloy itong mga puting ahas na nagpapadala ng impormasyon kay Maharlika? Isa lang ang nakikita ko dyan. Mahal nila ang bayan. Nakikita nila ang mga kamalian at sinasakripisyo ang kanilang karir, buhay, para lang magpadala ng impormasyon kay Maharlika. At si Maharlika naman, i-live stream niya tayo, nalalaman natin ang katotohanan dahil dito. And to me, yan po ay, it's a blessing. Kasi kung walang mga puting ahas, walang Maharlika, blind tayo sa mga totoong nangyayari sa ating bansa. So, saludo, pasalamat tayo sa mga puting ahas and of course kay Fair Lady Maharlika. Ito naman, yung PDEA agent, salamat din sa kanyang tapang. Kasi sumulat ka agad eh. Sa tingin ko dyan is gusto rin niyang proteksyonan yung sarili niya. Baka siya ang paghinalaan na nag-leak ng mga documents. So yun, sumulat na siya na wala akong access sa mga documents na yan dahil confidential ang mga yan eh. So hindi ako. Ang akin lang, handa akong humarap sa anumang investigation para i-shed light na totoo yan, nangyari yan. Ako ang nag-interview sa confidential informant at ako yung magre-reach sana, kailang pinatigil lang ng Deputy Director General ng PDEA. Handa siya. So, believe din ako sa tapang nitong PDEA agent na ito. Ano pa? Ito, bakit up to now, tahimik? April 7 pa yung sulat na yan, April 8 natanggap na nila. Bakit tahimik ang PDEA? Bakit tahimik ang PCO? Siya lang ang... O kayo, anong rason nyo? Anong kikita nyong dahilan? Bakit hindi i-debunk ng PDEA yung sulat na yan? O, pwede nilang i-debunk na, walang agent na ganito. Fictitious itong agent na ito. Bakit hindi sabihin ng PDEA? Kasi ako, nakita ko na yung pangalan mismo ng PDEA agent na yan, tinatakpan palagi ni Maharlika, hindi pa niya binubulgar. Ako, nakakuha na ako ng dokumento, yung real name ng PDEA agent at nag-background investigation ako. Nako, grabe ang kanyang service reputation nung nasa PDEA pa siya. Talagang stricto, matino. Walang kinakatakutan. Trabaho lang. So, ito na ang exciting part kay Senator Bato. Kasi nasa kanya na yung sulat eh. Kailan ba mag-resume ang session ng Congress? April 20. So, ilang days na lang? Mga 4 days na lang. Okay. So, ito, yung mga nababasa kong comments. Sabi dito, people. Comments ni, hindi ko na pangalan yung nag-comment. People are watching Senator Bato. Ikaw na lang pag-asa namin and it's your sworn duty as chairman on Senate Dangerous Drugs kung magbingi-bingihan ka lang. Dito, Senator, baka wala nang maniwala sa iyo. Okay? So, hilom man lagi si Senator Bato karon. Nabusalan din yata. Kailan Senate hearing? Galaw na. Okay? So, antayin natin lahat ang pagtawag ni Senator Bato sa Senado. Sir Bato, please do your share. Time for you to shine. Please, we have to think of our future. Salamat, Senador. Go, go, go. Maisog. So, ano sa tingin nyo?
Papatawag ba ito ni Senator Bato? Ang agent nito, mag-imbestiga ba? Dito na matestingan ang tapang at malasakit ni Senator Bato. Kung ako yung tatanungin, papatawag siya. That's my prayer, my wish, at yung valuation ko kasi para once and for all, matuldukan ng issue na ito. So, yun po ang aking opinion, analysis, evaluation. Papatawag ni Senator Bato ang agent nito. At ano ang reaksyon ngayon ng Malacanang? Nako, hindi na yan makatulog-tulog yung nasa Malacanang. Wala na. Ang taga-PIDEA, nag-iisip na kung ano ang gagawin once na humarap sa Senado ang agent na ito. Tingin ko, nanganganib ng buhay niya. But I believe, ano na itong PIDEA agent na ito? Parang galawan eh. May dalawang puwersa dyan eh. Ang isang puwersa, pipigilan nila ang PIDEA agent na hindi harap sa Senado. Ang isang puwersa naman, i-convince nila at para proteksyonan. I believe itong isang grupo na nagnanais ng katotohanan. Baka hawak na nila itong PIDEA agent. Itong PIDEA agent na yun, baka dumikit na dito sa grupo na gustong-gusto na maimbestigan sa Senado ito. So, yun na. So, sa Senator Bato naman, ang prediction ko talagang ito na. It's my time to shine. Pag hindi imbestigahan ni Senator Bato ito, ako, tingin ko, ito na yung start ng downfall ng political career ni Senator Bato. Sana hindi siya magkakamali. Once in a lifetime opportunity lang ito para sa kanya. Para kung katotohanan lang. Kasi napakalaking issue na ito. Yung nasangkot sa illegal na droga ang ating Pangulo. Dapat matuldukan na kung totoo ba o hindi. Pinatunayan ni PRRD yung speech niya sa Maisog Rally. Pinatunayan niya na yung mga dokumentong ipinakita ni Maharlika, nakita rin ni PRRD. So, ibig sabihin, tunay na dokumento talaga yun. Yung sinasabi ng PIDEA na AI-generated fake news, wala na yun. Kasi ex-president ang nagsabi na totoo yan, nakita ko yan. Ito na ngayon, PIDEA agent, totoo yan, ako ang pumirma niyan. Paano refute? Paano kontrahin ng PIDEA at Malacanang? Yan. Kaya, ulitin ko, aburido na ang PIDEA at ang Malacanang sa pangyayari ito.